kahapon. Hating gabi marami daw tumatawag sa kanya kasi daw panic mode ang lahat ng kliyente ko sa adult family home. Nagpe-pray namin paano natin ma-save yung mga kliyente kasi alam niyo po, ngayong mga panahon na to talagang naghahanap na po sila ang government namin ng mga nagfo-fraud. Naalala nyo, nasabihan ko na yung unang talagang hinuli nila yung Filipina. Halos 998 million. Ninakaw niya po sa Medicaid, sa TRICARE. Ako, ladies and gentlemen, andito po ako sa favorite store ng aking mga pusa, aking mga anak na napaka-spoiled. Opo. Ito po ang aking pinamili. Sabi ko, i-content ko kaya sila. Okay guys, ito po. Ubus na po ang kanilang supply na pagkain. Bumili po ako ng ito po, ayaw po kasi nila ng may isda. So ito ang turkey primavera. Turkey to. Tapos meron siyang beef ragu. Tapos may mga iba doon, may mga vegetable. Hinahanap ko sana yung yung spinach. Kaya lang wala po siya. Ito mga pagkain ng aking pusa sa mga kita. Fancy feast. Maganda sana to kaya lang. Ito kasi salmon. At saka ayaw rin na mapusa ko ang mga patay na ganyan yan. Most of the time, recommended sa akin yung namin ay ito Purina po. Dito ako bumibili. Tingnan niyo po mga pagkain dito. Tama, wait. Management control. Yeah. Ito madalas binibili ko sa kanila. Tapos ano pa ba? Ito binili ko doon sa isang white meat chicken and vegetable entree. Tapos may isa maganda sana yung entree polet. Ito sana maganda kasi chicken and spinach. Ayaw naman ng pusa ko mga patay, hindi na kinakain. Sabi ko sa inyo, maarte ang mga pusa ko. Tapos sa dry food, alam niyo na, tingnan niyo Maine Coon. Maine Coon kasi si Tundar. So itong pagkain niya. Tapos asan na yung okay. May bumili ako ng malaki-laki na ganito po. Yan. Para kay Snowflake. Royal Canine yung binibili ko. Masyado. Pero hindi ko na nasanay na kasi sila sa Purina. So, ito po ang store ng aking mga babies. Tignan nga natin kung makabili ako uli. Alam niyo minsan, pag weekend, nagugutom ang aking mga baby. Kaya lang, tingnan natin bili tayo ng mga treats nila. Isda. Ito to, chicken. Hindi, eaten kasi yan yung mga malalaki na. Mix up. 50% off siya, Ano to? Mix up temptation. Chicken siya, chicken. As long as walang pusa, walang isda. Puro isda Oo. Alam niyo minsan may nagregalo po ng mga crunchy outside, indoor. Chicken flavor. Yes. Magugustuhan nila to. Naubusan po kasi ako ng pang treats ko sa kanila. Yung bang gutom. Teka, pareho ba yun? Hindi, iba-iba. Yan. Po ay at least may treats sila. Nako, tingnan natin. Ipapaikot ko kayo. Alam niyo, sa totoo lang, marami akong gustong, palitan ko kayang, hindi, tama na, sosyal ang mapusa ako. Pagdating sa, meron po sila. Sabi ko nga, magpapalit na kami ng pero tanong ko muna kasi si Lucci po kasi ang ng kitty litter nila. Pwede rin po ako bibili ng malaki-laki. Ito. Ano to?
Ayaw. Jumbo. Ay, iba. Pag-usapan mo na naman. Gusto kong bili ng toy. Bumili nga po ng toy si ano. Bumibili kasi ako ng toy every time pupunta ako dito. Ang mahilig lang po kasi sa toy si ano, si Tundar. Pero si Snowflake, nagugustuhan kaya. Marami na po kasi silang ano, may ganito na sila. Hanap nga tayo. Ito kaya. Anong klaseng toy ito? Ano ito? Automatic. Ito, magugustuhan to ng dalawa. $21.99. Ito po yung laser. Paggabi kasi ito yung nilalaro ni Lance at saka ni Tundar bago matulog si Lance. Ano ito? Ay, ito para kay $24.99. Sige, bilang ko na naman ng anak ko ng mga toys nila. Isa silang may toy. Marami na po akong ganito. Madami na yan. Dami na yan. Opo, bahay ko puno na ng mga ganyan. Alam mo talagang gusto ko talagang ito sana. Tinatanong ko mga ibang kung makabili kasi mahal po to eh. Gusto kong bumili na ng ganitong litter robot 4. Self-cleaning litter box. Nakakatuwa ito. Yan, naghanap na po ako ng bagong kitty litter. Masyadong social ang aking mga pusa. Pero ito po ang gusto kong. Guys, tingnan niyo magkano ang nagastos ko. Halos $400. $399.63. Tingnan nga po natin mga bagong pusa nila. As usual, guys. Nakatingin pa rin po ako dito. Niisip ko makabili itong gusto kong bilhin. Ilalagay ko sa loob ng opisina ko. Mapapagalitan na naman ako ng asawa ko. Mahilig ka talaga isiksik mo lahat yung mga gusto mo gawin. Tingnan niyo po mga isda. Akala ni Belgian siya lang mahilig sa isda. Alam niyo, matagal ko na talagang dream talaga magkaroon ako ng aquarium. Hindi naman po ako pwede magkaroon ng aquarium sa bahay ko. Baka kainin lang po nila Tundar at saka ni Snowflake. Tingnan niyo po, yun. Gustong-gusto ko po yan. Ito po, maganda sana to eh. Kaya lang masyado siyang malaki. Ito ang pwede sa opisina ko. Tapos, pwede siyang cabinet. Kung may cabinet talaga siya. Pag-iisipan, magkano to? Sold na? 36 gallons. Pero, wala. Sold na sa set. Ngek. Magkano kaya? Yan. Wala namang presyo. Ay, ito po. 400. Ay, parang presyo no binili kong pagkain ng mga pusa ko. Grabe. Tingnan natin, bisitahin natin mga. Ay, tulog-tulog na sila mo, Ningning. Hello. Hi. Oh my gosh, bawal pala tumingin. Ay, ito gusto ko Ngayon yan po natutulog po siya. Pareho sila Sana ganyan din si Tundar tsaka si Snowflake. Natutulog sila sa isang bubong. Yan si Takaw-Takaw, Kakatuwa. Gusto ko pa kasi na isa pang pusa. Kaso ayaw na nila. Kalayo-layo po ng PetSmart. Ay naku, may pulis na naman. May pulis na naman doon. Ewan ko, laging may pulis dyan. Ba't kaya? Yan. Layo po ng aking pinagparkingan. Ang layo-layo. Kasi po, bago pumunta na bumili ng nito mga pagkain na mapusa ako. Nandito lang po ako. Pumunta po kasi ako sa Office Depot. Kasi kailangan ni hubby ng mga supply sa bahay, like yung mga envelope at saka mga papel, mga pens,
Ay, alam mo, hindi yan pang opisina. Ayoko kumuha sa opisina ko kasi expenses yun ang opisina ko. Ba't ko ano sa personal ko? Okay, andito na po tayo sa kotse. Alam niyo po ako, kahit malayo po yung sasakyan ko, siguro ibabalik ko po to. Opo. So guys, kahit malayo po, wag niyo nilalagay ang mga carts sa kung saan for safety. Ako po talaga binabalik ko mismo. Pwede ko nilagay doon. Okay na. Dito na mismo sa ganito. Only exercise lang. Ibabalik natin. Ibabalik lang natin ang ating card. Dito. Yan. Dito natin ibabalik sa tama. O hindi ba? Yan, di ba? Good citizen. Yeah, alam mo kahapon pa po sana dapat ako bumili ng pagkain ng mapusa ko. Meron pa po silang antong nito, dry food. Pero wala na, isa na lang natitira lang can na wet food. Kaninang umaga. So, salbahing nanay, dapat binibilang ko. Kasi nakalimutan ko sa dami kong trabaho kahapon. Nakalimutan ko nasa middle na po ako ng daan. Ay, nakalimutan ko pagkain ng mapusa ko ngayon. Sinigurado ko talagang pumunta. Anong oras na? 5:37 na. Gusto ko papunta sana ako ng Target. Bibili po ako ng mga folding chair kasi sa Sunday meron kaming pahalo-halo at saka barbecue. Hindi ko alam. Sana nga available. Gusto kong sana imbitahin si Kuya Abe, si Abe King, yung dating basketball player. Kliyente ko po siya, tsaka kuyang-kuyang ko. Yung asawa niya gustong-gusto pumunta sa bahay ko, kaya lang sabi ko, wala pa akong pa-party, magpa-party muna ako. Hindi ko alam, ura-urada pa lang ako nag-i-invite ng mga pupunta kasi 20th year namin. Siguro mga closest friends lang, tsaka yung mga MNL accounting lang ang na-invite ko. Nag-order na nga ako ng ibang pagkain kay Myla. Tapos sa Saturday meron po akong party. Grabe po ngayon ako. Alam niyo, nakakatuwa. Kanina katatapos ko lang ng meeting ko. Kaya medyo na-delay din ako lumabas ng bahay. Dumating po kasi yung mga iba kong, dumating ako mga kliyente ng adult family home. Actually, sabi ni Carmela sa akin, ate, kahapon, hanggang hating gabi, marami daw tumatawag sa kanya kasi daw, meron pa kasing batas na nilabas para sa mga adult family home. Panic mode ang lahat ng kliyente ko sa adult family home. Dahil nga po, ang sabi, etong mga caregiver medyo misunderstood na pag natutulog, pwede na bayaran pati pagtutulog nila. Hindi po. Ibig sabihin nung pag binabayaran yung pagtulog ng mga caregiver kung nagtrabaho sila. Pero kung matutulog na sila dahil tapos na ang trabaho nila. Kaya nga ngayon po medyo hirap na hirap. Hindi naman pinagpe-pray ko, nabigyan ako ng Lord ng wisdom, kaming dalawa ni Carmela, na anong pwede namin gawin kasi Supreme Court po, federal po kasi itong nangyari. Wala kaming magagawa pala. Kaya pala wala magawa mga council, yung adult family home council, kasi nga daw federal yon at galing sa Supreme Court. So, nagpe-pray namin kung paano natin masave yung mga kliyente. Kasi alam niyo po, ngayong mga panahon na to, talagang naghahanap na po sila ang government namin ng mga nagfo-fraud. Nalala nyo, nasabihan ko na yung una-unang talagang hinuli nila yung Filipina. Taga-Tugigaraw, Cagayan pa man din siya, na halos 998 million.
Ninakaw niya po sa Medicaid, sa TRICARE, Medicare, TRICARE, whatever care. Ang kakapal talaga. Meron din daw Vietnamese at saka meron din daw sa mga ibang state ha. Ito kasing itong taga-amin, taga Las Vegas. Hindi ko alam at atim nila talagang magnakaw ng ganyan. Kaya ngayon po, by November, marami po akong trabaho. Magkakatrabaho kami dalawa extra, kaya baka mag-hire po ako ng mga extra work. In case po, kaya nga po, ini-invite po nila ako mag-speak sa council sa mga marami adult family home owners na kasi nga I'll speak about the bookkeeping and the record keeping. Yun po magiging audit, magkakaroon mo audit ang Medicare. Hindi daw nila alam kung anong agency ang hahawak, pero hindi naman parang it could. Kasi yun na po ngayon inaano nila. So ngayon nag-iisip kami ni Carmela kung paano namin ma-save. So binabasa namin po yung batas. O yung WAC. Sa amin di sa Washington. Pero hindi po yan lang Washington. Buong United States. Kaya nag-iisip kami paano namin kung lahat nasa legal. Bawal kasi dito illegal. Kaya lahat ang magiging problema yung mga meron po kasi sila, meron na naman alam Filipino dito, kaso gumagawa sila ng hindi pero itong kliyente kong naka-meeting ko kanina, mga Kenyans to, mabait to sa favorite ko na kliyente yan kasi hindi ako binigyan ng problema. Tapos pag sinabi ko babayad na ako estimated that, say go on, ganun, parang ganun. Bless talaga sila ng Lord. Kaya nga isa yung magiging namin. So ibig sabihin po pag busy ako marami siguro akong baon pag uwi. Pero bet ng alam niyo po sa totoo lang, every time na papasok ang tax season, hindi ko po alam kung anong mangyayari. Hindi ko po alam kung magkano ibibigay sa akin ng Lord. Basta pag open ng tax season, may breakfast kami ni pastor or any of my pastor friends. They bless, they come to my office, tapos may breakfast. Siyempre may breakfast kami. Pagpe-pray namin ang office, pagpray namin mga computers, pati upuan ng mga kliyente, pati door nililihans po namin, pati kusina, bawat kwarto ng aming mga pinagpipray namin, kinakas out namin na hindi kami papasukan ni Satan. Pero glory to God, this year wala talaga sabi nga ni Myla, parang wala tayong kaaway. Kasi may mga kasi napipikon ba ganun. Tapos anyway, ngayon sabi ko after the tax season, Lord, do nakita ko may 110 ako extensions. Tapos siyempre sa extensions na yun, nandun din yung mga businesses. Tapos kanina kinumpit ko meron pa akong 25 na S Corporation, pinakamarami C Corporation, tsaka partnership. So Monday, hindi ako papasok bukas, may doctor's appointment ako, tsaka may pupunta sa bahay namin. So ang gagawin ko po sa Monday, isa-isa, at least natawagan ko na yung mga ibang S Corporation ko na. Kahapon S Corporation, si Nanay Shoni, dumating siya. So lahat ng mga korporasyon, yung mga business na single member, may schedule. Sabi ko, sa October na kayo. So alam mo talagang may mga kliyente talagang on the dot, paka 15 September 15 nandoon talaga sila. Ayoko nun, gusto ko po lahat po na sa 14 para pagdating ng 15 titignan ko na kung sino man na-reject. Ganun din sa October 15 kasi individual yun. Pero alam mo, next week nga marami naman na tumatawag mga individual. Yung mga hindi pa nagfa-file, sabi ko sa inyo 110 minus 25 mo na. So ibig sabihin mga halos 80 ganun ang mga individual taxes ko. Ang bait ng Lord, di ba? Tapos nung kinento nga sa akin na magkakaroon kami, pag magkaroon ng trabaho na record keeping, sabi namin gagawin namin sa November na kasi hindi ako tapos mag-lead ako ng seminar sa lahat
lahat ng mga businesses, mapa-adult family home, mapa-restaurant, kasi alam nyo, nalilito ang mga business people dito. Hindi nila alam kung ano mga pinagbababayad nila. Kung sabi ko, that's taxes. What about the one I pay every quarter? That's payroll. Ay, ang hirap-hirap ako. So, I'd rather have them come to my seminar, Tapos sabi nga ni Carmela, kausapin si pastor doon tayo sa church nila. Oo nga pala. Tatawagan ko pala. So anyway, ito na po ang aking buhay ngayong araw na to. Bumili ng pagkain, medyo $399 ang nagastos ko sa pagkain ng mga spoiled brat na pusa ko. Ganun na. Pero ayan, pang hanggang hanggang siguro 1 month and a half. Parang ganun. So anyway, don't forget to like and subscribe.